Ang karamihan sa mga lalaki ay naghahabol sa mga babae ng desperado, pansamantala, at sa huli ay nakakalimutan, na parang mga anino sa hangin. Gayunpaman, naunawaan ng matatalinong tao na kapag sumuko ka sa kanya, sa halip na mawala siya, lalo mong pinupukaw ang bagyo sa loob ng kanyang isipan. Ang layunin ay maibalik ang iyong kasarinlan at gamitin ang katahimikan bilang iyong pinakamakapangyarihang kasangkapan. Wala itong kinalaman sa laro o manipulasyon. Nagbabago ang kanyang kalagayang pangkaisipan sa puwang na yon, mula sa pagiging kampante tungo sa kaguluhan, mula sa kawalang interes tungo sa pagninilay-nilay. Ang walang palamuting katotohanan, mga kapatid. Ang pag-urong ay pagbubuo ng tunay na pagnanasa, hindi palatandaan ng kahinaan. Ang iyong pagkawala ay nagiging salamin ng kanyang espiritu. Pinipilit siyang harapin ang halagang dati niyang hindi pinapahalagahan. Ilan sa inyo ang binigyan ng buong pansin ng isang babae, ngunit unti-unti siyang lumayo? Patalakayin natin na ng psikolohikal na alkimya na nangyayari kapag umatras ka. Ang hilaw at hindi pinrosesong katotohanan, hindi ang bersyon mula sa engkwento. Maganda ng tingnan ang atraksyon bilang isang pagsakop sa sarili kaysa isang paghahabol. Ang pagkabigla ng katahimikan ang unang batas. Tingnan ang dinamikong ito. Isang babae na sanay sa iyong patuloy na atensyon, araw-araw na text, tawag na sumusunod sa bawat galaw niya, biglang natagpuan niyang walang laman ang kanyang email at tahimik ang kanyang teleponyo. Mas banayad ito, isang mental na pag-aatubili kaysa sa dramatikong pagsabog. Bulong ng kanyang isipan, ano ang kakapangyari lang? Ang unang pagkabigla na ito ang babala ng utak sa nabaligong rutina, hindi sa pag-ibig o pagkawala. Nararamdaman ng mga babae ang pagbabago ng enerhiya na parang mandaragit na tumutuklas ng biktima dahil idinisenyo sila para sa emosyonal na kompleksidad. Ang patuloy mong presensya ay parang ingay sa paligid, ngunit nayo'y sumisigaw kapag wala na. Sa psikolohiya, nakikilahok ito sa malupit na laro ng dopamine, ang reward neurotransmitter na nabubuhay sa pag-asam. Madali mo siyang napapanatili sa iyong bitag habang hinahabol mo siya sa pamamagitan ng maliliit na pagbibigay ng pag-apruba. Ngunit ang pag-urong, nagdudulot ito ng bakante sa pamamagitan ng pagpapahirap sa paulit-ulit na siklong iyon. Naniniwala ang Stoic na guro na si Epictetus na ang ating mga persepsyon sa mga pangyayari ang nagpapahirap sa atin, hindi ang mga pangyayari mismo. Binabalangkas niya muli ang iyong pagkatao sa ganitong paraan, mula sa maasahang humahanga tungo sa misteryosong kapangyarihan. Ang iyong pag-urong ay hinahamon ang ginhawa ng kanyang ego sa pamamagitan ng pagpapatunay ng iyong pang-inibabaw sa kanyang sariling mga pagnanasa, na tinatawag ni Nietzsche na kalooban para sa kapangyarihan. Isipin ang eksenang ito mula sa isang pelikula. Inaasahan ng iyong nakagawiang good morning, nag-scroll siya sa kanyang araw. Wala. Lumipas ang ilang oras. Sinusuri niya ang kanyang mga kwento. Pinanood mo ba? Naupos ang kanyang ngiti habang nagkakape kasama ang mga kaibigan. Naalala niya ang huling pag-uusap ninyo habang mag-isa siyang nagmamaneho at malabo ang mga sasakyang dumaraan sa trapiko. Sobra ba akong malayo? Unti-unting pumapasok ang pagdududa na parang hamog sa isang labanan habang lumalakas ang usapan sa kanyang isipan. Ito ang unang bitak sa kanyang balute, hindi pangamba. Isang makapangyarihang aral ito. Mga lalaki, ang inyong katahimikan ay isang revelasyon, hindi pagtanggi. Natutuhan niya na ang atensyon ay kailangang paghirapan kaysa ibigay na lang. Itinatanim mo ang binhi ng pag-usisa sa pamamagitan ng pag-urong mula sa tunay na pagpapahalaga sa sarili, hindi sa pamamagitan ng sama ng loob. Ngunit kung magkamali ka rito at susubukan mong habulin ng masyadong mabilis, sisirain mo ang ilusyon. Manatiling matatag, kapatid ko. Hayaan mong magpunyagi ang isip niya sa bakanteng puwang. Ilang beses mo nang inakala na kawalang interes ang hindi niya pagbibigay pansin, samantalang kailangan lang niya ng puwang para maramdaman ang iyong bigat. Batas 2. Ang apoy ay nagsisimula sa kuryosidad. Lumilitaw ang mas malalim na pagnanasa kapag nawala na ang pagkabigla. Kuryosidad. Ang likas na kuryosidad ng tao. Hindi na niya kasinasewalang bahala. Sa halip, iniisip niya ang iyong kawalan. Ano ang naging sanhi ng pagbabago? Ano ang pinagkakaabalahan mo araw-araw?
Ang kognitibong disonansyang ito na inilalarawan ni Jung bilang paglitaw ng anino ng sarili at paghamon sa mga palagay ng ego ay hindi basta-bastang pag-iisip. Ito ay pagtatangka ng isip na lutasin ang pagdududa. Ang sikolohiya ng kakulangan, teorya ni Robert Cialdini na ang bihirang bagay ay nagiging mahalaga, ang nanginghibabaw sa pag-uugali. Pinagyaman ka ng iyong paghahangad at humupa ang iyong alindog. Binabago ng pag-urong ang lahat. Nagiging misteryo kang kailangang lutasin. Dito, ang stoikismo ay sumasalamin kay Marcus Aurelius, na nanawagan ng pagpipigil sa sarili sa iyong mga kilos. Pinapatingin mo sa kanya ang sarili mo sa pamamagitan ng pagtutok ng kanyang pansin sa loob. Ito ay isang likas na polaryedad. Ang pagiging malaya ay umaakit. Ang pagiging pangangailangan ay nagtutulak, hindi manipulasyon. Isipin ang tagpo, naging gabi na. At siya ay nasa kama na may kumikislap na telepono. Iswipe niya papunta sa profile mo. Tinitingnan ang mga kwento, pero wala siyang nagustuhan. Bigla, sumagi sa isip niya. May kasama na kaya siya? Inaanalisa niya ang mga emoticon na parang sinaunang runa habang muling binabasa ang lumang manuskrito. Ang nakakabagot na pagpupulong sa trabaho ang napapalayo ng kanyang isip sa'yo na malayang nakangiti sa ibang lugar. Parang sobrang invested siya. Ano ang nagbago sa kanya? Napapalakas ng tinde ng panloob na usapan. Ang paghahanap ng sagot, hindi ang iyong presensya, ang nagpapataas ng dopamine. Ang problema ay ganito. Ang pagkamausisa ang unang hakbang, hindi pa ito pag-ibig. Nakakamali ang mga lalaki sa pag-aakalang kailangan nito ang nakaraang romantisismo. Sa katotohanan, namumulaklak lamang ito mula sa pagkakaiba. Panatilihin ito sa pamamagitan ng pag-post tungkol sa iyong mga pag-hike, tagumpay at banayad na pahiwatig na may buhay sa labas niya. Nawawala ang iyong katahimikan kapag naramdaman niyang may sama ng loob. Ngunit mula sa matatag na lakas, nagsisindi ito. Isipin mo ito. Ilan na ba ang mga paghahabol na pinatay mo dahil sa labis na kasabikan? Tanggapin ang kawalan. Hayaang isipin ka niya roon. Kailangan mong maging disiplinado upang sumunod sa batas na ito. Batas 3. Ang salamin ng pag-aalinlangan sa sarili. Ang kanyang kuryosidad ay nagiging pagninilay habang siya'y tumitingin sa loob. Tinatanong niya ang sarili, pati na rin ikaw. Hinila ko ba siya palayo? Sobrang layo ba ako? Ang kaligtasan na inaalok ng iyong paghahabol ay nabasag ng introspeksyong ito na tuwirang tumatama sa kanyang puso. Ang pag-aalis ng pagpapatunay ay napapakita ng mga kahinaan na bunga ng paghuhukom ng ego. Ito ay sumasalamin sa attachment theory sa sikolohiya. Ang iyong patuloy na paghahabol ay kahalintulad ng matibay na ugnayan at ang pagtatapos nito ay nagdudulot ng kinakabahalang muling pagsusuri. Kumuha ng philosophical na pahiwatig mula sa bangin ni Nietzsche na nagpapakita ng kanyang sariling pagdepende habang tinitingnan niya ang iyong kawalan. Ang sipi mula kay Epictetus ay nagsasabing, hindi kung ano ang nangyayari sa iyo, kundi kung paano ka tumutugon. Paano siya tumugon? Isang unti-unting pagbagsak ng kanyang pagiging kampante. Sa muling pag-uulit ng mga pag-uusap, inihahambing niya ang kanyang mga ipinuhunan sa sayo at hinaharap kung hindi ba niya pinababa ang iyong katatagan. Cinematic na tagpo. Mag-isa siya, umiinom ng alak, habang tumatama ang patak-patak ng ulan sa kanyang bintana. Dumadaloy ang mga alaala. Ang mga maalagayang regalo mo na hindi niya pinansin. Ang mga tawag mo na hindi niya agad sinagot. Hindi ko siya pinahalagahan, pag-amin niya sa sarili. Puno ng pawis, nakikita niya ang mga magkasintahan sa gym at tinatanong ang sarili. Ako ba ang bumigay? Lalong tumitindi ang diskurso habang magkasamang umiiral ang pagsisisi at pagkakasala sa isang banayad. Ngunit nanatiling home. Dapat tandaan ng mga mandirigma. Sa yugtong ito, muling tinatasa ka mula sa manliligaw tungo sa hare. Ang kanyang pag-aalinlangan ay nagpapataas ng iyong halaga. Ngunit tanging kung ang iyong pag-urong ay hinihimok ng pagpipigil sa sarili at hindi ng sama ng loob. Magmamadali ka bang gumalik? Ire-reset mo ang kanyang ego sa zero sa pamamagitan ng pagkilala rito. Hayaan mong magbabad siya sa pagmumuni-mune, panindigan mo ang iyong posisyon. Nakita na ba ninyo mga kapatid,
Ang paghanga ng isang babae na namumulaklak mula sa iyong pagsubok? Hindi. Nagmumula ito sa iyong determinasyon. Kung kaya mong tiisin ang batas na ito, lalakas ang atraksyon. Batas mo, patro. Lumilitaw ang anino ng patayan. Mas malalim pa, nakikita niya ang mga anino sa kanyang isipan. Ibang mga babae. Nakakabangon na ba siya rito? Sino ang kumukuha ng kanyang oras? Instinct ng paghahambing, evolusyonaryo di psikolohiya sa aksyon, kung saan ang nakikitang patayan ay nagpapataas ng pagnanasa. Iyan ang nangyayari rito. Hindi tuwirang selos. Ang halaga ay nagmumula sa kakapusan. Ang iyong pag-urong ay nagpapataas ng iyong katayuan sa pamamagitan ng pagpapahiwatig ng mga posibilidad. Ang anima, ang kanyang pangloob na pagkababae, ay nakikipaglaban sa mga panlabas na banta na nagpapakita ng isa sa mga arketipo ni Jung. Ipinagtaguyod ni Seneca ang stoicism at ang paglayo sa mga resulta. Ang iyong pagiging makasarili ang nagpapakita nito, na nagtutulak sa kanya na isipin ang kanyang papel. Ito ay polaridad, ang iyong kapayapaan at ang kaguluhan ng kawalang katiyakan. Tagpuan. Hapunan kasama ang mga kaibigan. Inisip niya na kayo ay nag-date. Hindi pilit ang iyong karisma. At unti-unting nanghina ang tawa. Naniniwala siya. Kailangan kaakit-akit siya. Ikinukumpara ang kanyang mga kakaibang ugali sa mga katangian ng kanyang mga idealisadong karibal. Napansin niya ang mga pinagkakapareho habang nag-scroll sa mga feed. Nagustuhan mo ba ang post na yon? Sumiklab ang bagyo sa loob niya. Akala ko akin lang siya. Tanga. Malinaw ang mensahe. Mga lalaki, ito ay isang organikong resulta at hindi isang pagtatangka na magdulot ng selos. Ang kanyang mga iniisip tungkol sa kompetisyon ay nagbibigay diin sa iyong kasarinlan at nagpapukaw ng pagnanasa. Pero iimbento lang ba? Nabibigo ang tiwala kapag napagtanto niyang peke ang lahat. Pinakamahalaga ang pagiging tunay. Isipin, ilang beses ka nang naudyukan ng kompetisyon na habulin ang iyong mga layunin? Samantalahin ito sa pamamagitan ng pagpapalipad ng kanyang isipan habang ikaw ay nagtatayo ng mga imperyo. Ang kapangyarihan ay inilipat ng batas na ito. Gamitin mo ito ng may karangalan. Batas 5. Ang pagkawala ay naglilika ng tunay na pagnanasa. Narito na ang resulta. Ang atraksyon ay isinilang mula sa iyong bakante. Hindi lang ikaw ang nami-miss niya, kundi pati ang pinakapuso mo, ang iyong sigla, ang iyong katatagan. Mga pagbabago sa pag-uugali. Mas mabilis na tugon, mas masusing pagtatanong. Ang tanlilibang-libang na pagpapatibay ay may mas malalim na psikolohikal na bitag kaysa sa pagiging pare-pareho dahil sa iyong pabago-bagong presensya. Ang kawalang katiyakan ay nagpapasirit sa dopamine. Sa pilosopya, ayang sa tao ni Lao Tzu, ang mabagal, ang mabilis, ang malambot, ang matigas. Nalalampasan ang kanyang mga depensa sa iyong taktikal na pag-alis. Samantala, ayon kay Epictetus, ang kanyang pagnanasa ay bunga ng iyong sariling disiplina. Kontrolin ang iyong panloob na pag-iisip. Maliwanag na tagpo. Lumipas ang mga linggo. Nagsimula siya ng isang kaswal, ngunit mausisang text. Namimiss ko ang usapan natin. Siya ay umuunlad nang wala ako. Bakit ito sumasakit? Ang panloob na alitan. Monologo. Humahanga ako sa iyong tindig. Pagtanggap sa hamon. Iwasan ang mga patibong. Huwag magkunwaring malayo o magmadaling muling makipag-ugnayan. Sa halip, ipakita ang kumpiyansa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng maliliit na detalye tungkol sa iyong buhay. Muling pumasok bilang magkapantay. Mahalaga ang timing. Isipin mga kapatid. Habulin ang mga nakalubong apoy. Huwag kayong naroon. Kung magagawa mo ito ng mahusay, magpapatuloy ang pagnanasa. Sumibol ang respeto mula sa apoy. Batas 6. Sa wakas, tumitibay ang respeto. Tinitingnan kanya muli bilang hari sa halip na pulubi. Ang iyong mga hangganan ay nagbibigay inspirasyon ng respeto. Ang pagiging madaling mahulaan ay nagbubunga ng paghamak, at ang kakulangan ay nagpapukaw ng paghanga. Psikolohiya. Teorya ng sariling pagtakda. Ang kalayaan ay nag-uudyok ng kanyang kalayaan sa iyo, at ang otonomiya ay nagpapalakas ng panloob na motibasyon. Karunungang stoiko.
Marcus Aurelius tungkol sa birtud. Ang paggalang mo sa sarili ay sumasalamin pabalik, pinapabuti ang pananaw niya. Ang Übermensch, ayon kay Nietzsche, ay higit sa pangangailangan. Halimbawa, katulad ni Alex na lumayo kay Lauren upang makapag-focus sa kanyang trabaho. Ang napapansin niya ay hindi siya matitinag. Panloob na monologo. Iginagalang ko ang lakas na yon. Ang kawalang pagkakapareho ay sumisira. Ang pagkakapareho ay lumilikha. Turuan sa pamamagitan ng paggawa. Ang halaga ay kinikita. Tanong. Ikaw ba ang anino na hindi niya pinapansin o ang lalaking hinahangaan niya? Mga kapatid, sa dakilang pagsasanib, ang pagtalikod sa panganggaso ay kaliwanagan, hindi pagtalikuran. Ang isip niya ay naglalakbay sa mga lalim ng sikolohiya, mga katotohanang pilosopikal, at mga emosyonal na polaridad, mula sa pagkabigla hanggang sa kuryosidad, pagdududa hanggang sa karibal, at pagnanasa hanggang sa paggalang. Ang paglayo, ang puwersa ng kakulangan sa sikolohiya, at ang gramatikong kwento ng tao ay mga aral na itinuturo ng stoicismo. Sa halip na manipulahin, binigyang liwanag mo ang iyong halaga at ang kanyang mga refleksyon. Ang katahimikan ay apoy na humuhubog sa atraksyon, hindi ito pinipilit. Ngayon, mandirigma. Sabihin mo sa akin, kinokontrol mo ba ang iyong sariling kapalaran o hinahabol mo ba ang mga ilusyon? Ano ang natutunan mo mula sa katahimikan? Ibahagi sa ibaba.